Game. Maraming pagsubok ang darating, ngunit maraming solusyon at pagpapala rin. Ngunit ang lahat ng ito ay pagsamantala lamang. Kung kayo ay mananatili hanggang wakas, buhay na wala hanggan makakamit. Magpakatatag kayo sa buhay na darating. Ang takot ay hindi mananaig sa inyo. Darating ang panahon na matapos ang paggawa sa inyo ng masama. Good morning mga kapatid. We are in the last of the last days. Tayo ay nasa mga huling araw. So photo finish na to, napakalapit na mga kapatid. Ngayon, ang gagawin ng Diyos, susubukan tayo. Dadaan sa bautismo sa apoy para malaman kung sino yung citizen in heaven. Kasi ang citizenship natin nasa heaven, hindi sa lupa. Hindi tayo taga-lupa, taga-langit tayo. Transient lang tayo, maglalakbay. So ipuprove mo ngayon sa sarili mo yan. Kasi may danger. Baka ma-blotted out ang pangalan mo sa aklat ng buhay pag hindi ka susunod. Kaya yung message, manatili eh. Ang pagsubok nandyan, magpakatatag, huwag matakot eh. Magpatuloy lang. Gampanan natin ang tungkulin ng pagiging alagad ng Panginoong Hesus. Para masigurado mong ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, ikaw ay tunad na alagad ng Panginoong Hesus. Na ang ating apostol ay nagturo ng mga dekreto na dapat sundin, check-checkin mo lang naman isa-isa yun eh. Ako ba ay nagiging alagad talaga ng Panginoong Hesus? Nagaganap ko ba ang kalooban ng Ama? Yung lahat ba ng dekretong isinulat na itinuro ng Panginoong Hesus sa apostol ay nagagawa ko? Kasi turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos, and lo, I will be with you till the end of time. Sabi ng Luke 10:18 huwag kayong magsaya kung nakakapagpalayas kayo ng demonyo. Magala kayo kung ang pangalan nyo ay nasusulat sa aklat ng buhay. Kasi pwedeng mabura. Alam nyo ba yung eksena nung araw nung si Moses umakyat sa bundok? Nagtagal siya ng matagal doon. Ang Israel na inip. Sabi, asa na ba si Moses ang tagal-tagal? Itinulak si Aaron na gumawa sila ng golden calf. Yung gintong baka. Para sambahin nila, pag-alayan nila ng pagsamba. Sabi ni Joshua, Moses, nagkakagulo doon sa baba. Sabi ni Moses ng Diyos sa kanya, ang Israel, wala na, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bumaba si Moses, itinapon yung dalawang tapyas ng bato na isinulat yung Ten Commandments, nasira. Tapos, ang ginawa ni Moses, tinunaw niya yung lahat ng ginto. Yung pinaka-golden calf, tinunaw niya yun eh. Nung matunaw niya, ginawa niya powder. Alam niyo ba ginawa? Isinama sa tubig, ipinainom sa lahat na sumbasal sa Diyos-Diyosan. At sabi ni Moses, ngayong araw na ito, kung kayo sa Diyos, pumanig kayo sa akin. Ang lumipat lang sa kanya, ang Levita. Sabi niya, kayong mga Levita, hugutin ninyo ang inyong sundang, pagpapatayin niyo ang inyong mga kapatid na lalaki, kapatid na babae. 3,000 ang namatay nung panahon na yon. Ano yung minimisahe doon? So, sa huling araw, maiinip ang marami. Sasamba sa Diyos-Diyosan. At ang sasambahin Diyos-Diyosan ng sarili. Kaya sabi, in the last days, maraming magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Mapanganib ang huling panahon. So, tignan natin mabuti. Ikaw ba'y maibigin pa sa sarili? Ang Diyos-Diyosan mo ba? Sarili mo? Ang pera ba? Diyos-Diyosan mo? Hindi ka papahanik sa isinugo o sa aral ng apostol. Ang gagawin mo yung gusto mo. Pumunta, sabi ni Moses, dadalangin ako sa Diyos. Baka sakaling patawarin ng kasalanan ninyo. Ito sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo patatawarin ang kasalanan ng bayang Israel, alisin mo na yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Sumagot ang Diyos sa kanya. Ang aalisin ko, yung nagkakalasala sa akin. Exodus 32:33. Alam nyo, hanga-hanga ako kay Moses. Pero mo, kahit mawala siya sa aklat ng buhay, yung pag-ibig niya talaga sa Israel, nandun yung kababaan niya. Pero sinagot siya ng Diyos. Alam nga namang alisin ng pangalan niya sa aklat, napakababa niya at masunurin. So kung ikaw ay masunurin na talaga sa dekreto ng apostol, alagad ka ng Panginoong Hesus,
Hindi aalisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ito sabi, sa 32 hanggang 33. Gayunman ngayon, kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. Biruin mo yung sacrifice ni Moses sa iglesia. Ganun ang mga pastor nagsasakripisyo kami sa inyo. Kahit mamatay kami, para sa inyo. Maraming beses ko nang ginawa yan. Ipinain ko ang leeg ko para sa iglesia. Ganun ang ginawa ni Moses. Ipinain yung leeg niya para sa iglesia. Ito sagot ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. So tignan mo mabuti. Baka mamaya nagpapatuloy ka pa sa lumang pagkatao. Kasi meron kang bagong pagkatao, baka nakakalimutan mo kung sino ka. Bago kang nilalang. At ang bagong nilalang ay justified. Wala nang kasalanan ng bagong nilalang. Sabi sa Hebrews 12:23. Ang pangalan mo nasulat sa aklat ng buhay. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit. So ang pangalan natin nakatala na sa langit. At sa Diyos ng hukom ng lahat at ang mga espiritu ng taong ganap na pinasakdal. So justified na yung spirit natin. Yung ating bagong pagkatao ay justified na. So yung lumang likas nandiyan pa kasi buhay ka pa, nananahan pa sa katawan. Huwag mong pababayaan kumilos yung lumang likas. Ang lumang likas, ang dala nun, espiritu ng sanlibutan. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Sabi sa 1 John 2. So tignan mo mabuti. Pinakikilos mo pa ba yung dati mong pagkatao o hinuhubad mo na? Kasi kailangan mag-practice tayo lagi ng bagong pagkatao. At ang bagong pagkatao nabubuhay lang lagi ngayon. At siya ay nabubuhay sa kapayapaan, sa pag-ibig, yung bunga ng Espiritu Santo. Yun ang ipinamumuhay niya. Hindi siya nabubuhay sa dating pagkatao. Pag sisingit yung ating pagkatao, hindi, patay ka na. Lalabanan mo. Ang pakikipaglaban natin hindi sa dugo Powers of the air yung kapangyarihan ng lumang likas. Kasi pag nagkaganon, sinasabi ng 2 Peter, buti pa hindi ka na naging born again. Kasi hindi mo sinunod ang banal na utos. Kaya nga, check-checkin mo lang ang sarili mo Lagi mo lang checkin ang sarili mo. Ako ba'y bagong nilalang? Ako ba'y may bagong pagkatao? Sinusunod ko na ba lagi ang kalooban ng Diyos? Hindi yung tumatawag ng Panginoon, Panginoon ang papatok sa langit Yung gumaganap ng kalooban ng Ama na ibinigay niya at ang kalooban niya yun si Kristo. Susundin mo ang lahat ng kautusan ni Kristo. Yun ang banal na utos sabi dito Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, ay muling na mahalubiluhan. At madaig na yun kasi baka mamaya maghari sa yung luma. Magsawa ka na, tamarin ka na. Hayaan mo na bumalik ka sa dating pagkatao. So tatalikod ka ngayon sa pananampalataya. Lalong sumama ang huling kalagayan nila kaysa noon sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na makakilala ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sinimplify ng Diyos Ginawa ng Diyos na hindi komplikado ang pagiging alagad. Gumawa siya ng mga kautosan na talagang dekreto o mga precept ng apostol na inisa-isa. Kapag ginaganap mo itong mga ito, ibig sabihin alagad ka ng Diyos. Ibig sabihin nananatili ka sa aklat ng buhay. Pero kung lalabagin mo ito at patuloy na lalabagin mo ang banal na utos, aalisin ka sa aklat ng buhay. Simple nga lang Hindi ka na tagalupa, so hindi ka na mapagmahal sa pera. Hindi na ang Diyos mo ang pera, ang Diyos mo na yung tunay ng Diyos. You cannot serve two masters. Kung mamahalin mo ang pera, hindi mo iibigin ng Diyos. Pero pag inibig mo ang Diyos, hindi ka materialistic. Number 1 sa iyo yun. Kasi yun ang kautusan talaga ng Diyos na subukan mo ko. Ang gusto ng Diyos kasi alisin tayo sa sumpa. Lalo itong huling araw na to, napakatindi ng magaganap sa mundo. Maghihirap ang sanlibutan. Susubukin ng sanlibutan. Pero ang mga anak ng Diyos, makapagtitiis yan hanggang wakas. Hindi tayo pero susundin mo yung utos. Kaya nga may tipan ng ikapot handog Yan ang number 1 pinakamahalagang agad ibinigay ng apostol Para mawala ka sa sumpa. Saan ka naman nakakita ng anak ng Diyos na nakasumpa? At hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos na mag-aalay ka ng kasamaan.
Kasi pag magnanakaw ka, karumal-dumal yung offering mo. Sabi sa 15:8 ng Proverbs. Kasi tinan mo, halimbawa, lalapit ka dito, sasamba ka sa ganda ng kaba, hindi ka naman nag-iika po, hindi ka naman nag-aantog. Anong offering ibibigay mo? Anong pagsamba? Nakasumpa ka, makasalanan ka pa. Kaya yun ang unang inalis, inalis ka sa sumpa. Proverbs 15:8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ang kanyang kaluguran. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katwiran. 29. Ang Panginoon ay malayo sa masama. Ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Hindi ka pwedeng tanggapin ng Diyos nang hindi ka muna mananamba. Sabi sa John 9:52 yata yun. Kailangan, ang makasalanan hindi dinidinig ng Diyos. Kailangan maging mananamba ang tao. At magiging mananamba ka lang kung wala ka sa sumpa. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, sinimplified ang lahat eh. Ginawang madali, maintindihan natin ang plano. Ang plano ng Diyos, ililigtas tayo. Pero sa pagliligtas niya, susundin mo ang kautusan ni Kristo bilang alagad. Pag hindi, mawawala ka sa aklat ng buhay. Revelation 3:5. Basahin natin. Ang magtagumpay ay dadamitan gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Revelation 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan, anumang bagay na karumal-dumal, yung mga nakasumpa. Hindi papasok sa langit ang nakasumpa. O siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya tiyakin mo sarili mo. Pag sumasamba ka ba, nag-aalay ka, karumal-dumal ka ba, kasuklam-suklam ka, hindi ka papasok doon. Yung nakasulat lang sa aklat ng buhay. Luke 10:80, tignan natin ha. Gayunman, huwag niyong ikagalak ito na ang mga espiritu'y nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nasulat ang inyong pangalan sa langit. Yun ay ikagalak mo. So siguraduhin mong hindi mabubura sa pamamagitan ng pagiging alagad. Kaya titigayakin mo sa sarili mo, ako ba'y alagad ng Panginoong Hesus? Kaya sabi, Lo, I will be with you till the end of time eh. Hindi ka iiwan ng Diyos, bakit alagad ka eh? Isinuko mo na yung buhay mo, inialay mo yung espiritu mo, kaluluwa at katawan, bago ka nang nilalang. Pinili mo nang maging bago. Yan ang pamumuhay, kaya nga sa araw na ito eh, mabubuhay ka ngayon eh, ako ba'y bago? Ang aking pambuhay ay bago? Ako ba'y nakasumpa? Kasi araw-araw, chesikin mo, today is the day of salvation, hindi mo alam ang bukas eh. Hindi mo alam ano mangyayari bukas, sabi sa kay Santiago 4. Hindi mo alam eh. So, tiyakin mo sa araw na ito. Kasi itong araw na ito, iyan ang future mo. Kaya pag hindi ka naghanda ngayon, kailan ka maghahanda? 4:30 ng James. Magsiparito ka ngayon, kayo nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan. So, future pa itong iniisip nitong taon to. At titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtutubo. So, nag-iisip siya ng business. Kayo ngang hindi nakakaalam ng bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y singaw sa sandaling panahon. Ay lumilitaw at pagdako'y napapawi. So sandali lang. So ngayon, buhay ka ngayon, hindi natin alam, mamaya ano na. So tiyakin mo sa sarili mo ngayon. Laging ngayon. Yun yung bagong pagkatao eh. Kasi pag ikaw nakapokus ngayon, hindi mo intindihin yung nakaraan at ibibigay mo sa Diyos sa future. Mabubuhay ka ngayon. Yung sinasalita mo, yung iniisip mo, yan ang future mo. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yan ang future mo. Kung ano yung itinanim mo, yan ang aanihin mo. Kung ano yung ginawa mo, yun ang gagawin sa iyo. Ano ba yung ginawa mo? Sumunod ka ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Di gagawin ng Diyos ang pangako niya. Ano ba yung ginawa mo?
sumunod ka sa kalooban ni Kristo, ay di maliligtas ka. So, checkin mo lang lagi sarili mo. Ikaw ba'y citizen in heaven? Talaga bang ikaw ay tagalangit na? Ano ba yung kondisyon ng pagpunta sa langit? Humility. Matthew 5:3. Mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, mapagkumbabang loob, ibig sabihin, lowly. Ibig sabihin, hindi ka na umaasa sa sarili mong katalinuhan, sarili mong karunungan. Patay ka na sa dati mong pagkatao bago nilalang ka na. Ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon sa pananampalataya. At ang pananampalataya ito, pagsunod sa utos ni Kristo. O ganun ka na ba? Ikaw ba'y mapagkumbaba na? Inaligtad mo ba ang sarili mo? Sabi sa Luke 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. So mababa ka na, tatanggi ka sa sarili mong karunungan. Hindi na yung karunungan ko, hindi ko nagagawin ang gusto ko. Yung gusto na ng Diyos. At pasanin sa araw-araw ang kanyang krus. Galatians 6:2. Ang aral ni Kristo, ang krus na pinapasa natin araw-araw. Susundin mo ang gawa ng aral ni Kristo. Ang kautusan ni Kristo. Sa araw-araw, kaya bukas, araw na naman yun, ngayon na naman yun. So, laging ngayon. Kasi kung hindi ka mabubuhay ngayon, ano yung magiging future mo? Tignan mo yung buhay mo, binubuhay ka pa ng Diyos. Ba't ka binubuhay? Para magpatuloy ka sumunod. Kasi kung ikaw ay matuwid at hindi susunod talaga, kukunin ka na niya. Eh, buhay ka pa eh. Ibig sabihin, buhay tayo kukunin. Ibig sabihin, hindi tayo mamamatay. There is life in us. For today is the day of salvation. Hindi na natin alam ang mangyayari bukas eh. Sa araw-araw ang kayo at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Dadagpat sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maliligtas nito yaon. So yung dating buhay mo, kung iibigin mo pa, hindi ka bibigyan ng bagong buhay o kaligtasan. Minahal mo yung dati, gusto mo yung dati. Sumasamba ka pa sa golden cup. Eh, paiinumin ka niyan. Ihiwalay ka ng Diyos sa sinugo. Pagpapapatayin ka ng mga kapatid, ganun yan eh. Yun yung nangyari kay Moses eh. Kaya nung mag-pray siya, Lord, kung hindi mo patatawarin ang kasalanan nila, i-block mo yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Sabi ng Diyos, hindi. Ang aalisin ko yung nagkakasala sa akin. So yung hindi nagpapatuloy sa pananampalataya, hindi maliligtas. Bakit? Eh sabi, ang sumasampalataya. So ngayon, sinusunod mo utos. Buti hindi pa nagra-rapture, may chance pa. Yung iba natin mga kapatid na, yung iba hindi na talaga sumasamba. Sinasadya mo eh, may utos eh. Huwag mo kalimutan ng pagsasama-sama. Eh, ba't kinakalimutan mo? Hindi ka alagad. Sinusuway mo yung utos eh. What is a sin? It is a transgression of the law. 1 John 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumalangsang din naman sa kautusan. So yung utos ni Kristo, sinalangsang mo, sumakasalanan ka, gumagawa ka ng kasalanan. Sinasadya mo eh. Kasi kaya mo na magpakabanal eh. Sabi sa Romans 6:22 eh. May bunga sa ibababanal eh. At yung lumang pagkatao mo, wala na eh. Hubarin mo na lang, kaya mo nang hubarin. Bakit pinaiiral mo? Bakit yung laman ng pinaiiral, yung outer man, yung inner man mo, yung justified, yung bagong pagkatao? Paiiralin mo lang yung pwede na. Kasi ang lumang pagkatao nandyan, idinideny lang eh. Purbahan mo, pwede lumabas yan pag pinalabas mo eh. Magugulat ka, sabihin mo, talagang mahina pa ako talaga. Ano, yun, dating pagkatao yun, hindi pa inaalis eh. Pinalabas mo eh. Huwag mong palabasin. Kung hindi pinapasok ni Eva at ni Adan si Satanas sa Garden of Eden, wala sana naging kasalanan. Eh, pinapasok nila eh. Pinahintulutan, tuksuhin sila at pumayag pa. So, huwag kang papayag. Kaya nga, bago ka nang nilalang eh. Yung born of the flesh, tatay natin si Adan eh. Etong bago ngayon to, ang ama na talaga ang ama natin, kapatid natin si Kristo.
Si Kristo ang panganay ng mga panganay. Mabubuhay tayo sa resurrected life o yung bagong pagkatao. So, yun ang pipiliin mo araw-araw, mabuhay sa bagong pagkatao. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ngayon, ay di bagong nilalang. Hindi mahirap to hindi mo kailangang magpakahirap dito mananampalataya ka lang. Na ikaw ay bago. At huhubarin mo yung dati. Ganon kabilis yung ginawa ng Diyos Hindi ka mahihirapan, mananampalataya ka. Di ba yung mga sumampalataya, ang bilis yung lumpo. Di ba sinabi lang tumayo ka, maglakad ka. Wala namang ginawa yun, nanampalataya lang Layo yung sinabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng ni Kristo, magaling na ako. Yun yung nasa isip niya, fake niya, di ba? Gumaling agad siya. Ang bilis kung sumasampalataya. Kaya tinuturuan tayo manalangin ng may pananampalataya. At pag may pananampalataya, ang gagawin mo, magpapasalamat ka na. Kasi, di ba kapag binigyan ka na isang bagay, sabi mo, salamat nakamit mo yung bagay na, sabi mo, thank you. Ito, sabi ng Diyos kung pinasalamatan mo na, naniwala ka, nakamit mo na. So, gawin mo na realidad yung future ngayon. Kasi kung sasabihin mo, Lord, sana po matanggap ang anak ko sa Kuwait. Sana po ang anak ko sana pa yun, future pa yun Sana pa yun So sasabihin din ng Diyos, sana. Kung sasabihin mo na, Panginoon, marami salamat po ang anak ko nagpunta ng Dubai. Yung anak ko po, umasenso na, nag-increase ng sweldo, salamat po O yun yung ngayon So yung future, yung ngayon. Ganun ang aral ng Diyos na tinuturo sa atin Kung ikaw ay dumadalangin ng may pasasalamat na tinanggap mo na. So make the future today. So yung kaligtasan mo sa future, gawin mo ngayon. Paano? Magpakabanal. Kasi kung banal ka ngayon, ang future mo sa langit. Diba? Kung magtitiis ka ngayon, i-glorify ka kasama ni Kristo. Kaya hindi tayo pababayaan ng Diyos Magkakagulo sa sanlibutan. Magkakaroon ng giyera, magkakaroon ng taggutom. Pero tayo, hindi tayo magugutom, hindi tayo magagalaw ng giyera. Sabi sa Revelation yan 3:10. Ang kondisyon lang, magpakabanal-banal. Sumunod tayo sa Panginoong Hesus. Yung Espiritu Santong nananahan sa iyo, huwag mong pighatiin, sundin mo siya. Ang dala-dala niya, Word of God Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Bakit sa buong sanlibutan? Binibigyan na niya ng chance yung nakatira sa lupa dito na hindi pa Kristiyano. Sinusubukan na rin niya para mag-wake up, magising na dapat bumalik na sa Diyos. Kaya ito na yung panahon na yun na mapapansin nyo, patindi na ng patindi. At yung 1/3 na natira sa FCJ Ministry, hindi nyo napapansin ang tindi ng bautismo sa apoy. Hindi ganito ang dati, napakabigat ngayon ang dinadaanan natin, halos lahat tayo. Kaya lang yung iba nadadala, bumabalik sa dating pagkatao, nahuhulog doon sa 2 Peter 5:17. Sabi dito, 2 Peter 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang bagay na ito, magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. So, sino may kasalanan? Ikaw. Hindi ka na nagtiyaga Hindi mo inibig ang salita ng pagtitiis. Kasi kung inibig mo yan, buhay na walang hanggan. James 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya itatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa nagsisiibig sa kanya, na ang pawang pagsubok sa atin ay hindi pangkaraniwan. Kakaiba, wala kang ginagawa, pinipersecute ka, wala kang ginagawa, ganun ang ginagawa sa iyo. Lalo na kung may gawin ka pa, di ba? 1 Peter 4:12. Nakapagtataka ang pagsubok ngayon sa panahong ito, sabi ng Diyos. 1 Peter 4:12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka. Kaya sinasabi na, huwag kayong magtaka. Kasi nga, kakaiba nga ang pagsubok Tungkol sa mga mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo subukin, na waring nangyayari sa hindi karaniwang bagay. Hindi karaniwang bagay. Madalas mangyari sa akin ngayon yan
Talagang wala kang ginagawa, nagpapakabanal-banal ka, tapos biglang gagawin sa'yo yun. Mahal na mahal mo, ipinagpipray mo araw-araw, lahat ng kabutihan, binibigay mo. Tapos tinadyakan ka pa sa likod. Parang si Judas eh. Kasalo siya ni Kristo. Kumakain sila sa isang pinggan. Nagsasalo-salo sila, nagkukwentuhan, nagpepenis. Tapos tinadyakan ni Judas si Kristo, ganun na lang. Ganun eh. Nakakapagtaka pero sabi, huwag magtaka eh. Ang ginagawa ko na lang, sabi ng Biblia, huwag magtaka eh. Bili mo lahat ng iniisip mo para sa kapakanan nila, tapos tatadyakan kang bigla, walang kaabog-abog. Ang ginagawa naman ng Diyos, pinapalitan. Katulad ng nagaganap sa amin ngayon, pinapalitan na. Yung tumadyak sa akin, ang prayer ko, Lord, sana wag matindi yung ibibigay mong kahirapan sa kanila. Yun sana, kayanin na din nila. Kasi nakakaawa eh. Nakakaawa ang mahulog sa kamay ng Diyos. Eh ngayon, nakikita ko, dinidinig na naman ng Diyos ang mga prayer. Sabi ko, Lord, eto na nga talaga, no? Pinapalitan mo. Pag nagsarado ka ng pinto, binubuksan mo marami para ibigay sa amin talaga yung mga provision para sa amin. Talagang hindi nagpapabayaan Diyos. Lagi ka lang mananalangin ng may pananampalataya. Lahat ng gusto mo, hingin mo, ng may pasasalamat at pananampalataya. Makakamit mo na. Kaya sabi dun sa Philippians, ganito sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kasi pag nababalisa ka, iniisip mo yung future eh. Di ba? Kaya ka nga nababalisa, paano ng ganito? Walang ganito, walang ganyan, di ba? Eh kasi kung mababalisa ka sa future, wala ka na sa kapayapaan, nasa lumang pagkatao ka. Wala ka dun sa tunay na bagong pagkatao. Kasi ang bagong pagkatao, kaisa ni Kristo eh. Si Kristo nga, di ba yung inaagam pa yung barko? Tapos sabi niya, talaga, wala ba kayong pananampalataya? Di ba kasama niyo ko? Yun mga apostol pa yun, nawala ng faith. Di ba kasama niyo ko? Ba't kayo nababalisa? O ang ginawa na Diyos, pinakita sa kanya na ang Panginoong Yesus may kapangyarihan kahit sa hangin, tigil yung bagyo. Di ba? O. So, ibig sabihin, kahit anong bagyo ng buhay, dumating man yan o hindi dumating nga, darating pa rin, kalmante ka lang. Relax ka lang, kasama mo si Kristo eh. Isang tawag mo lang sa kanya eh. I'll be there eh. You can call my name and I'll be there. Di ba o? Sasabihin mo lang, Panginoon. Di ba si Pedro sabi niya, Panginoon? Di ba nilabas agad ni Jesus yung kamay niya? Eh si Pedro noong panahon na yun, magaling lumangoy. Eh kaso sabi niya, Panginoon, pupunta ako. Sa madamdamin to si Pedro, nakita niya, naglalakad. Lord, sabi ni Kristo, diba? Because of faith, di ba nakalakad? Pero nung makita niya, nag-isip na siya eh. Gumana yung kanyang interpretasyon. Tubig. Dapat lumulubog. Eh, hindi lumubog. Hindi daw. Di lumubog. Pero pag lubog niya, hindi niya rin ginamit yung sariling katalinuhan niya o galing niya ng paglangoy, di ba? Pwede niya langoyin eh. Pero ano sabi niya, Panginoon, tulungan mo ko. O di ba? Kahit marunong ka, matalino ka, pag dumating tayo doon sa point na lumubog tayo, hindi mo rin gagamitin ang katalinuhan mo, tawagin mo Panginoon. Yun ang pinakamadali, tawagin mo sa Panginoon. Nandun ka agad siya. Tutulungan ka kaagad. Kahit bumabagyo, kahit ano pa yan. Nakatayo ka sa ibabaw ng bato, ano natatakot mo? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Pag pinasalamatan mo na, ibig sabihin, naniniwala ka eh. Kaya mo nga pinasalamatan, di ba? Hindi mo naman pinasalamatan yung, halimbawa, binigyan ako ni Lito ng isang bagay. Pag nakuha ko yun, tsaka lang ako nagpapasalamat, di ba? Salamat, ha? Pero yung hindi pa ako binibigyan, hindi naman ako nagpapasalamat, ha? Di ba? Pero pag nakuha ko, ako, salamat. Eh, ang gusto ng Diyos, ganun, nakuha mo na, kaya ka nga nagpasalamat. Eh. Nakuha mo na eh. Ikilos ngayon ng Diyos. Kasi nandun yung faith eh. Nalulugod lang siya sa sumasampalataya. Kaya magiging tayo, pinagpala itong iglesia to. Pag natutunan natin yung pamumuhay sa kabanalan na may pananampalataya, lahat ng bagay susupply sa atin ng Panginoon. Lahat ng prayers natin didinggin. Sabi ko nga eh, pag ikaw nagpapasalamat sa mga masasamang bagay na gaganap sa iyo, mauubos yung masasamang bagay. Pero pag nagpapasalamat ka naman sa magagandang bagay, dadagsa yung magagandang bagay. Kasi revelation yan eh. Kasi nangyayari sa akin yan eh. Lahat ng masamang nangyayari sa akin, sabi ng Diyos, in everything give thanks. Lord, salamat po. Salamat po, tinadyakan ako nila. Lord, salamat po, na-stroke ako. Lord, salamat po, talagang inaapi ko. Lord, salamat. O, pinapalitan talaga ng Diyos eh. Kasi kung gaganti ka sa masama, wala kang pinagkaiba sa kanya. Ganon ka rin, katulad ka rin nila.
Hindi ka bago nila, luma ka pa rin. Kasi yung bago, nabubuhay sa salita ng Diyos. Season or out of season, preach the gospel eh. Napapanahon o hindi napapan, ready ka o hindi ka ready, do it. Yung iba sasabihin, gagawin ko to pag ready na ako. Kailan ka pa magiging ready? Gagawin ko to pag magaling na ako. Kailan ka pa gagaling? Gagawin ko to pag handa na ako. Kailan ka magiging handa? Today is the day of salvation. This is the day na handang-handa ka na. Always this present period, handa ka. Kung gugustuhin mo. We are always ready kung gusto mo eh. Nasa yung decision making eh. Hindi yung may condition ka pa. Mananampalataya na talaga ako kapag nakuha ko to. Eh kailan pa yun? Eh kung hindi ibigay. Nasa Diyos ang ano eh, ang kalooban niya eh. Eh kung hindi ibigay, akala mo, merong isang tao nga eh. Sabi niya, gusto ko mag-abroad eh. Maging seaman. Nung magsisiman na siya, isang araw na nasiman na siya, biglang na-stroke yung backup niya, ni-reject, wala. O biloy mo isang araw na lang, hindi natuloy yun. Kilala niyo to eh. Tagaron to eh. Ano to eh, talagang merong backup to eh. Bigla na lang hindi natuloy eh. Nasira ang plano. Eh hindi kalooban ng Diyos eh. Pero pag kalooban ng Diyos, very smooth, ang bilis. Yung mga prayer mo, dinidinig agad. Meron pang provision ng pera, ng tao. Pag kalooban ng Diyos, madali. Siya kasi gumagawa eh. Sabi ng Diyos, gagawa ako, sino ahad lang. Ako'y gigilo, sino aawat sa akin. Kaya kapag kakampi mo ang Diyos, natutunan mo kung paano mabuhay sa kabanalan. Natutunan mo kung paano manalangin ng may pananampalataya. Wala nang imposible. Lahat posible. Sa pamamagitan ng panalaing at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So ipakilala mo talaga, yun talagang gusto mo. Ano ba talaga gusto mo? Kasi kailangan malaman mo kung ano talaga gusto mo eh. Ano ba nagpapasaya talaga sa iyo? Ano ba talaga gusto mo sa buhay? Kasi kailangan malaman mo yan para alam mo na nasa tamang daan ka eh. Alam mo talaga nakamit mo yung gusto mo. Kung ako kasi ang gusto ko lang talaga maligtas. So ang isip ko, nandun lang sa paraan ng pagliligtas. Lagi ako sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang paraan ng kaligtasan eh. Kung magkamali man ako, magkulang man ako, hindi agad ako ng tawad, balik agad ako. So mini-maintain ko yung will of God na magawa ko. Kasi kaya ko nang gawin eh. Magagawa mo na eh. Kaya nga subukan nyo sarili nyo, sabi sa Hebrews 13:5 eh. 2 Corinthians 13:5 pala. Siyasapin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang inyo na si Kristo'y nasa inyo? Maliban na kung kayo itinakwil na. Yun ang mabigat. Maraming ganyan eh. Akala nila may Diyos pa sila. Yung mga tumalikod sa pananampalataya, lumaban sa otoridad, ang tatapang pa niyan eh. Akala mo nasa kanila, hindi nila alam, sarili nila sinusunod nila. Golden cup yung sinasamba nila, hiwalay na sila sa Diyos eh. Akala nila, nakakasunod pa sila. Bakit? Hindi sinusubok ang sarili, hindi sinisiyasat eh. Siya sa atin mo, nasa Word of God ka ba? Madali namang malaman eh. Tingnan mo yung ginagawa mo ngayon. Nasa Word of God ba ako? Tanungin mo sarili mo. Kasi ang hahatol sa'yo, ang Diyos at sarili mo eh. Hatulan mo ang iyong sarili, sabi sa Galatians 6. Hindi ka pwedeng hatulan ng kahit sino. Sino ka nga hatol sa alipin ng iba? Sabi ng Diyos, huwag muna tayo magsihatol, hintayin natin yung judge. At ipakikita niya mga haka ng puso ng bawat isa. Hintayin natin yung hahatol. Kasi hahatol din tayo eh. Hindi niyo ba nalalaman na magsisihatol kayo sa mga anghel at sa sanlibutan? Sabi ng 1 Corinthians. Binuhin mo, pati anghel hahatulan natin at sanlibutan. Kasama tayong hahatol kasi magiging katulad tayo ni Kristo like God. Ngunit, Galatians 6:4, ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkaroon siya ng kanyang kapurihan, tungkol sa kanyang sarili lamang. At hindi tungkol sa iba. So, wag mo hatulan yung iba, yung sarili mo lang ang hatulan mo. Kaya ko, Lord I did reward yourself. You reward yourself dahil sumusunod ka sa Diyos eh. Kumain ka ng medyo gusto mong pagkain. I-reward mo sarili mo. Pasayahin mo sarili mo. Kasi, at sumusunod ka eh, karapat-dapat ka sa reward. Sarili mo lang, wag yung iba. Kasi kung yung iba, ang hahatulan mo, baka magkamali ka, sa iyo ihatol yun.
Kahit nga si Judas, alam na natin na si Kristo talaga ipinagbili. Parang impyerno na, hindi pa natin nahatulan sa impyerno si Judas. Hamong hatulan siya ng Diyos sa araw na yun. Kahit nga si Michael, di ba? Nung nagtatalo sila sa bangkay ni Moses, sabi ni Michael sa kanya, sawayin ka nawa ng Panginoon, Satanas. Hindi pa rin siya gumamit ng masasamang salita. Bagamat alam niya, dati niyang kasama, dating archangel. May authority yun. Pero ang authority niya, hindi na sa Diyos eh. Sariling autoridad niya, humiwalay na eh. Ganon na nangyari sa mga rebelde. Humiwalay na sila, ang autoridad na dala nila, kanila na. Hindi autoridad ng Diyos. Kaya yung napapasakop sa kanila, sabi, pabayaan mo yung bulag, kapwa mahuhulog sa hukay yan. Huwag mo pakialaman. Huwag tayo makikialam sa bawat gawa ng mga tao. Panoorin lang natin sila. Katulad ng Diyos. Minamasdan ng Diyos ang mabutit masama. Maging tagalangit na tayo. Ang Diyos nasa langit eh. Di ba? O nanonood lang. Kasi kung tagalupa ka, maapektuhan ka. Kaya sabi, you are in this world but you are not part of this world. So huwag mo isama sarili mo sa mundo, ihiwalay mo. Maihiwalay mo lang yan kung nakahiwalay ka. Nanonood ka lang. Nabubuhay ka lang ngayon. And enjoy the goodness of today. Enjoy the goodness of this present moment. The now moment. Lahat ng gagawin mo para ang isip. Kasi mayroong pattern of thoughts na tinatawag ang lumang pagkatao. Yung lumang pagkatao natin, gamit na gamit ni Satanas yan. Nag-iisip lagi ng problema yan, ng masama, walang kwenta. At lagi nag-iisip siya ng gusto niya. At pipilitin ka mag-isipin mo siya. Ang bagong pagkatao, hindi nagagalaw yan eh. Yun yung bagong ikaw eh. Yun yung born again. You are born of the Spirit. Naging bagong nilalang ka na. So, nasa iyo yung bagong pagkatao, nandyan yung dati. So, labanan yan eh. So, magsasanay ka ngayon, mabuhay sa bago. Huwag mong papayagan yung luma ay kumilos. Ang luma, mapag-isip ka, isip ng isip dito, isip doon. So, dinadala ka na, oy, mag-isip ka. Ikaw, hindi ako mag-iisip, manonood lang ako. Mag-isip ka ng problema. Ikaw yun, di ba? Oo, ako yun, yung dati. Bago na ako. Kasi kailangan, you have to fight a good fight of faith. Pananampalataya. Ang buhay na ikabubuhay natin ngayon, pananampalataya. At ang pananampalataya nga sa salita ng Diyos. Mag-iisip ka pa rin. Pero ang iisipin nyo, may mabubuting bagay. Sabi sa Philippians. Kasi hindi tayo makakaiwas na hindi mag-isip eh. Pero kapag ang iniisip na, yung datihang pagkatao, puro kasamaan, dala-dala nila, abay, huwag kang pumayag. Labanan mo. Ito sabing iisipin natin eh. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan. Anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung anumang kapurihan, ay isipin nyo ang mga bagay na ito. Ano ba yun? Word of God. Word of God yun. Ano ba kaibig-ibig? Ano ba malinis? Di ba Word of God? Ano i-meditate mo? Word of God. Joshua 1:8. Yun ang i-meditate mo, Word of God. Yun ang iisipin mo, Word of God, hindi problema. Hindi alalahanin, hindi takot. Pag may dumarating na panganib o takot, pangamba o pagdududa, lumang pagkatao yan. Nasanay ni Satanas siya, huwag kang papayag. Bago ako nilalang, labanan mo. Bago ako nilalang, ang isipin ko, Word of God. At sabi ng Word of God, wala kang panalo, Satanas, talo ka na. Yun ang sword of the Spirit. Pero kailangan mag-meditate. Para man sa gano'n, mag-sink in sa isip mo, magkaroon ka ng bagong kaisipan ni Kristo. Kaya pinag-meditate eh. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi. Di ba ang araw at gabi, the now moment? Today now? Tonight now? Araw at gabi ngayon? Ayon sa aklat na nasusulat dito sa pagput, kung magkagayon, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. At kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yung nasa isip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Ano nasa isip mo? Word of God. Sabi ng Word of God, matatag ako eh. Say to the weak, I am strong, malakas ako. Matalino ako, magaling ako, mahusay ako, pinagpala ako, perfect ang health ko, malusog ako. Focus ang mind ko, magaling ako, mahusay ako. Yun ang nasa isip mo dahil yun ang Word of God eh. Yun ang mangyayari sa iyo. You are what you think. Yun ang bagong pagkatao. You are what you think. Kaya kung ano yung iniisip mo, Word of God, yun ka. So you become Jesus Christ. You are the walking epistles.
Yun ang susi, yun ang lihim ng buhay na walang hanggan eh. Mabuhay ka kay Kristo. Ang buhay na ikabubuhay mo ngayon sa pananampalataya at ito'y kay Kristo. Galatians 2:20. Kung masasanay tayo mabuhay sa bago, mawawala na yung luma. Kaya sabi rin, nakikipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. Yung bagong nilalang, Word of God yun. The flesh, the Word of God become flesh, di ba? Ang salita ng Diyos naging laman. Eh tayong laman, magiging salita ng Diyos. Si Kristo kasi salita ng Diyos, naging laman, eh tayo laman eh. So magiging salita naman Diyos tayo. Si Kristo, hinubad yung kanyang pagka-Diyos, tayo hubaran yung dating pagkatao. The same process eh, kaya lang, ang hinubad ni Kristo, yung pagka-Diyos niya. In-experience niya yung pagiging tao. Gaano ba kahirap ang tao? Pero natuto siya sumunod sa pagtitiis, di ba? Suffering. Sabi sa Hebrews 5:8. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. Yung dating pagkatao, ipinako sa krus, kasama ni Kristo nakapako. Kaya nga nabuhay maguli, di ba? Patay na eh. Namatay yung katawan ni Kristo eh. Eh nakapako ka doon kasama. Di patay na rin yung dati mong pagkatao. Nung maling mabuhay si Kristo, nabuhay yung bagong pagkatao. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. The life resurrected Christ. Ano ba yung life resurrected Christ? Word of God. So ang nabubuhay na ngayon sa'yo, Word of God, si Kristo. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, the now moment, the present now. Mabubuhay lang kayo now. Kapag ginugulo kayo ng mga kaisipan kung ano-ano, ilabas mo, isip mo sa labas. Kasi ganun ginagawa ko dahil na-stroke ako, ang hirap mag-isip eh. Kapag nararamdaman ko talaga, nandun na yung torture ng demonyo, yung dating pagkatao, inilalabas ko yung isip ko, tinitignan ko yung paligid, electric fan. Para ma-divert ako sa labas. So, nababago isip ko ngayon. Kaya gagawa ko na isang bagay para ma-divert ako. Kasi pag nasa loob, isip ka lang ng isip ng isip. Hanggang sa hindi mo na makontrol, isip ka lang ng isip. Kahit naglalakad ka, isip ng isip. Naliligo ka, nagluluto ka, isip ka ng isip. Hindi mo na makontrol, isip ka ng isip. Lumang pagkatao yun eh, malpag-isip. Isip ng isip. Ang bago, hindi, relax lang yun eh. Hindi nagagalaw yun eh. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So ang buhay na buhay mo ngayon, pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Pagsunod sa utos. Paniniwala sa bagay na hindi mo nakikita na nangyari na. 11, Hebrews 11. Ngayon, now moment, the present time. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng bagay na hinihintay. Ang katunayan ng bagay na hindi nakikita. Ako naniniwala na ako, ang anak ko, si Peter, pupunta ng Dubai any moment. Yung anak ko si Jan, mapopromote siya sa photo division. So, sweldo na siya na maganda. Si Jempo, gaganda ang pwesto sa Kuwait. Lahat yun, by faith lang lahat yun. Hindi pa nangyayari, pinasasalamatan ko lang, pinaniniwalaan ko lang. Bago ako matulog at pagising ko, lagi ko lang sinasabi, Lord, salamat ha. Si Jan, mataas na pwesto sa barko, malaki na sweldo. Si Peter, lalakad na ng Dubai, Lord, salamat ha. Sa umaga, pagkagising mo, ganun pa rin. Lahat kayo. Lahat ng binibigay sa akin ng Diyos sa inyo, yun ang sinasabi ko. Kaya kita nyo, nangyayari sa inyo yung iba. Si Rosban, natatandaan ko yan eh, tsaka si Didi nun eh. Talagang, Kuya Larry, wala ako try. Relax lang. Ang Diyos natin ang bahala dyan. Hintayin natin kumilos ang Diyos by prayer. O tapos nag-text si Roswell nun, Kuya Larry, mayroong pa-birthday sa akin ng Panginoon. May trabaho na ako. Sabi sa inyo, relax lang eh. Kasi there is time for everything. May panukala ang Diyos sa kanyang bagay na siya lang ang nakakaalam eh. Sabi sa Acts 1:7. Kasi lahat ng bagay may panukala. May panahon. Ang buhay ay weather lang. Tandaan niyo yan. Tama si Kim Achese, ang buhay ay weather lang. Panahon lang yan eh. Panahon ng pagbunot, panahon ng pagtatanim, panahon ng kasaganaan, panahon ng pagtatapon, panahon ng pagwawala, panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa. May mga panahon eh. Ngayon, yung panahon na didinggin ng Diyos sa panalangin mo, may panahon yun eh. Hanggat hindi ibinibigay, hingin mo ng hingin.
At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kapag itinakda ng Diyos ang kanyang pamahalaan sa isang bagay, maghintay ka. Tingnan mo si Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, magkakaroon ka ng anak, the son of promise, pagpapalain ang anak mong yun. Alam niyo ba kung ilang taon inabot bago nanganak si Sarah? Baog eh. Hindi kinuwestiyon ni Abraham na paano manganganak yan, baog yan eh. Hindi niya sinabing ganun. Ang pangalan niya dati, Sarai. Ginawa Sarah. Ipinanganak niya si Isaac, the laughter of the Lord. Ibig sabihin kasi nung Isaac, laughter of the Lord eh. Ligaya ni Kristo Jesus, ibig sabihin nun. Kasi natawa si Sarah eh. Sabi nung anghel, magsisilang ka ng anak. Natawa siya. Sabi niya, matanda na ako eh. Kasi si Abraham, 99 years old eh. Si Sarah, matanda na rin, natawa siya. Baka yung matres niya, baog na yung matres niya, bugok pa eh. Kaya natawa. Ang ipinangalan, Isaac, the laughter of the Lord. The joy of the Lord, ligaya ni Kristo Jesus. Pangako yun eh. Pangako yan eh, yung ligaya ni Kristo Jesus. Pangako yan eh. Itinalaga si Brother Manning apostol yan eh, sa kapangyarihan ni Kristo yan eh. At itong nalabi tayong 1/3 na natira, dadaan tayo sa bautismo si Apoy. Pero pinagpala with persecution and blessings. Amen.